pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 106.3 DZRK Quezon, Palawan, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po sa inyong lahat. Kayo po'y nakikinig ngayon sa palatuntunang Ehemplo. Ako po rin po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, ang inyong kaibigan. At sa ating palatuntunan ngayon, abay dito po sa Ehemplo, tulad ng dati, ay tayo po'y nag-uusap patungkol sa kagalingan ng Pilipino. Kung paano maging isang mabuting huwaran, di lamang po bilang isang individual, kung hindi bilang isang organisasyon din. No? At tayo po'y natutuwa dahil sa mga nakikwento natin, sa mga natututo po tayo sa mga kwentong buhay na pinapakita po ng ating mga ehemplo at ng mga organisasyon na ating fini-feature. Ito po ay ang ating mga kapwa Pilipino mula sa iba't ibang larangan ng ating lipunan. Maging ito'y buhay pamilya, edukasyon, media, sining, entertainment, gobyerno at relihiyon. Kaya po, magandang kwentuhan po ang ating matutunghayan at tiyak na kapupulutan po natin ng inspirasyon at aral sa araw na ito. Kaya po, tumutok dahil makakasama po natin ang ating butihing ehemplo sa araw na ito. Magbabalik po kami. Kahit tawanan ng buong mundo, taas mo o paghusayan mo, pakita mo ika'y Pilipino, iwagay-way mo ang bandila na tatlong bituin sa ilalim ng araw, tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas, 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 tila, pula, puti, buhaw. Pilipinas. Pastor Melchor Magsino po at sama-sama po tayo para po sa makabayang pananalangin. Aming Diyos, aming Ama na pinakamakapangyarihan sa lahat, kayo po na lumikha ng langit at lupa, nagligtas sa amin sa lahat na gawa ng masama. Ama, amin pong kapakumbabang idinudulog sa inyo. Hindi naman kaila sa inyo ang problemang kinakaharap namin sa climate change, Panginoon. Ama, dalangin namin ang lahat ng bansa ay magkaroon ng tunay na aksyon para po sa paglaban, Panginoon, Lord, sa isa pong krisis na ito na kinakaharap ng buong mundo. Ama, nananalangin po kami para po sa mga pamunuan ng bawat bansa na ito po ay pagtuunan ng pansin ng bawat leaders at lahat ng pamunuan, Panginoon. Maraming salamat po dahil alam po namin malaki po ang nagagawa ng pagdulog namin sa inyo sa pananalangin at paggiling, Panginoon, para sa kayusan ng lipunang aming ginagalawan. Ito po ang aming dalangin
sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen at Amen. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw. Ako si Benji Abad, also known as Mang Urot. Ako yung founder ng Filipino Soup Kitchen na karinderya ni Mang Urot. I am a product of the University of Santo Tomas. I'm married. I have 4 kids and only 1 wife. And currently, I'm taking care of the soup kitchen nga, yung karinderya ng Mang Urot, which has been running for almost 11 years. We feed the homeless, the street kids, and the poor in Metro Manila. Kung ano man yung mga maabot natin na nagugutom, yan ang pinapakain ng karinderya ni Mang Urot. Early adulthood ko, palaboy, no? Dahil may kaya naman yung parents ko, so wala pa akong masyadong trabaho, no? May negosyo kami. Supplier kami ng mga meat products sa mga hotels and restaurants. Kinukuha namin siya sa market, tapos dinadala namin sa mga hotels and restaurants. That was late 70s to almost early 90s, business ng parents ko yun. Pero mga early 30s, ayan, I took hold of the business. Negosyo ng parents ko. Pero nung 14 or 15 years ago, I decided to stop the business and nagtrabaho ko sa call center. And then eventually, ayan, natatag ko yung karinderya ni Mang Urot noong 2012. So I've been in the business sector and in the BPO sector. And then, ayan, ngayon I'm in the NGO sector. Ayan, taking care of soup kitchen. Ang simula na conceptualize ang karinderya ni Mang Urot either late April 2012 or early May 2012. Naglalakad ako along Quezon Ave. Papunta ako sa isang restaurant dahil merong celebration. Pag lagpas ko sa isa ring restaurant na nagtitinda ng fried chicken, nakakita ako ng 2 bata na kumakain ng manok. So madudungi sila, and katabi nila yung basurahan. So the assumption is yung kinakain nilang manok, ni-retrieve nila sa basurahan. So yun, nagkaroon ako ng parang challenge na hindi dapat kumakain ng galing sa basurahan yung kapwa-tao ko. So nung pagdating ko doon sa restaurant na kakainan namin, nag-iisip ako anong pwede kong gawin. So na-conceptualize ko na ba't hindi ako magtayo ng isang mesa every week or twice a week sa weekend para pakainin naman yung mga walang makain, lalo-lalo na yung mga walang choice kundi maghanap ng pagkain galing sa basurahan. Doon nagsimula yung karinderya ni Mang Urot. That's May 5, 2012. Yun yung unang-unang araw na naglagay ako ng mesa para pakainin yung mga scavengers, yung mga street kids, tsaka yung mga homeless dito sa Quezon City. Nag-isip ako ng paraan na kahit ako lang ang gagawa, masimulan ko na at least sa community ko mabawasan yung mga kumakain ng galing sa basurahan. Well, first, hindi ko naman alam na sisikat at makikilala yung ginagawa naming pagtulong sa kapwa. So sabi ko, gawa ako ng Facebook account na solely for that soup kitchen. So yung soup kitchen, wala naman siyang ibang malapit na translation sa Tagalog, kundi karinderya. And then sabi ko, sige, karinderya. Kung karinderya ni Benji, walang dating. Meron akong account sa Facebook na ang pangalan ko doon, Mang Urot. Kasi ang ginagawa ko ron, Mang Urot lang. Na puro patama quotes. Kasi Mang Urot is roughly translated into English as to anoy. So sabi ko, okay karinderya ni Mang Urot. Parang maganda. Hindi ko naman alam na sisikat siya. Akala nga nung iba kulto Pero eventually, ayan na yung nag-stick out sa mga tao. So nakilala na siya as
karinderya ni Mang Urot. Nung magsisimula ako, nasa dire financial situation ako, kamamatay lang ng dad ko, no? So it's a challenge. So parang yung wife ko, hindi pa siya masyadong supportive, parang paano mo gagawin yan? Ngayon nga ay financially challenged tayo. Kaya lang talagang hindi ko matiis no? So nagsimula ako, noodles, yung noodles na pack noodles, no? Niluluto lang sa mainit na tubig, tsaka yung tinitimplang orange juice. So ang kasama ko nung nagsimula ako, the first day is yung 9-year-old kong daughter. No, she is now 20. No, kaming dalawa yung unang nagman nung karinderya ni Mang Urot dito sa Quezon Ave and corner Examiner Street. So yun ang simula. Talagang una dito sa Quezon Ave, corner Examiner Streets diyan kami nagpapakain Pero ngayon na-modify na. Ginawa ko imbis na doon magkikita yung mga nagugutom, binuksan ko na yung bahay ko, no? Nagpatayo ako rito ng mahabang folding table dito sa garahe namin. Dito na sila kumakain pag Saturdays and Sundays, no? Pag Sabado and Linggo, mga 50 to 60 persons ang pumupunti rito. Pinaghahanda namin ng pagkain dahil meron na rin akong volunteer. So volunteers na yung naghahanda. And sa Manila naman, umiikot kami ng Tuesday, Thursdays, Saturdays and Sundays. Pero pre-pandemic, Quezon City lang Pero nung nag-pandemic nga, pag daan ko ng Manila, ang daming walang makain na homeless kasi pala maraming mga feeding program tumigil dahil natakot silang mahawa sa COVID. So ako naman, kahit hindi ko linya yung Manila, sabi ko bahala na, pasukin ko na to, no? Kasi maraming nagugutom. And ang sabi ko nga is, bakit matatakot tayong mahawa o mamatay? Or kung talagang gusto natin magsilbi, mas kailangan tayo ng tao ngayon So parang lalo akong nagkaroon ng initiative na, sige, pasukin ko yung Manila. Buti naman, supportive naman yung family ko kahit, of course, it's dangerous, lalo na nung simula ng COVID. So I do it on my own with my group, no? Kasi parang oxymoron, ba't kailangan katuwang ako ng LGU, no? Sila ang unang dapat nakakakita na nangyayari sa kanilang mga jurisdictions, no? So parang for me, parang nakakahiya, di ba? Kung ako yung LGU, yung ibang tao nag-aasikaso dito sa mga nagugutom sa lugar ko. No, I can have all the projects, infrastructures, and what have you, multi-million pesos, and then yung simpleng pagkain ng may hirap, hindi ko ma-provide. With due respect do sa mga political leaders natin, we are in power to help those who are in need, no? To equalize, to get from those who have more and to bring it down to those who have less. Sana makita natin yan, hindi yung parang nakikita lang natin yung pangangailangan sa kanila pag mag-e-election na or kung para magpapogi points. So, but I respect their decisions. I'll just continue to do this until the day I die. Pag may nagugutom at marami namang may sobra, that is injustice. No? And basic right ng tao na makakain, lalo na kung nasa loob siya ng isang society na may running government, na merong structure, na merong mga religious organizations, na merong mga nagsasabi na mga tutulong sila sa mga may hirap, no? So bago natin siguro bigyan ng livelihood, no? Bigyan muna natin ng yung talagang ikabubuhay, yung pagkain, no? Parang oxymoron, we teach them everything but they go hungry, no? So sa akin kasi yun my goal, my vision, my intention, everything na effort ko is just to feed the hungry. Paano natin na matitiis na we go to church, we praise the Lord, di ba? We project that we are Christians and then nakakakita tayo ng mga taong kumakain ng galing sa basura and then we turn a blind eye. Parang mahirap gawin para sa akin yung ganun. When someone approaches you and they need something, kung nasa yun na yung kailangan niya, bakit ka magpipray, no? Are we insulting the blessings that God gave us? Pag nasa atin na yung kailangan ng taong nangangailangan, wag natin iharang yung dasal, no? Ibigay natin yung nasa atin kasi kaya nga binigay sa atin yun para makarating doon sa nangangailangan. But this, you see big infrastructures, magagandang tulay, magagandang building, and then sa ilalim ng tulay na yon na multi-million or baka billion, makikita natin yung kababayan natin na doon natutulog, doon nag-CCR at walang makain. Parang, how does that government work? We work for the people, those who are in need. Hindi para magpakita tayo na umaasenso tayo, pero ang niraramdaman ng ating mga kababayan ay talagang gutom.
Puno na ba ang inyong mga piso para sa Radyo Coin Banks? Maaari na po itong ibalik at kumuha na ng panibago sa mga sumusunod na bookstores, drop-off centers, branches. Praise Christian Bookstore, CLC Karuhatan at Malolos branches, PCBS branches, Mandaluyong, Masagana, Monumento, EDSA Cubao, Eton Centris, SM Fairview, SM Marilao, SM Dasmariñas, Los Baños, Santa Rosa, Imus at sa Back to the Bible Bookstore tuwing Miyerkules hanggang Biyernes lamang. Para sa paraan kung papaano ipapadala ang inyong naipon na coin bank through bank deposit o GCash at iba pang katanungan, mag-text o tumawag sa 0947-333-5605. Maraming salamat sa inyong pakikibahagi sa gawain ng Panginoon sa radyo. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Actually, hindi naman siya laging sopas. Bihira lang yan. Ang usually yung cider pancit canton or yung pack noodles, mami, no? Kasi mas madali siyang lutuin, tsaka economical, mura siya. Kasi nung nagsimula ako, it's lang naman sariling pondo ginagamit ko galing sa family ko. So we cannot afford to give them yung talagang complete meal kasi limited lang ang funds ko nung nagsisimula ko yan. Though I do not solicit, I think siguro ako lang yung NGO na walang donation button sa Facebook account, no? Walang bank account information, no? And even my members are not hindi ko sila sinasabihan na manghingi sila. They're not encouraged to solicit, When I need something, I go down on my knees, I pray, and God sends in the needed thing. So, yun ang isa sa pagkakaiba ko, Hindi ko alam kung meron ding hindi nagsosolicit. So, nung meron ng mga nagbibigay, nakapag bigay na tayo ng mga kanin and ulam na, usually afritada or adobo. And pag may nagbe-birthday, minsan lechon kasi yun ang gusto nung nagbe-birthday. No, if you can review my Facebook post, nung January 1 may nag-sponsor, so 2 lechon yung dinala namin sa Loton. No, I make it a point kasi to give the best to those who have less in life. Hindi ko iniipit yung pondo Pag nakuha ko dapat magamit ko agad, Kasi delikado pag nagsimulang nag-accumulate yan baka hindi na mabitawan. So I make it a point na within the week kung ano man yung ma-receive kong donations, maibigay siya doon sa mga pinapakain namin. I don't want to collaborate with others kasi parang ang nangyayari dyan, gamitan Sa akin kasi, personal stand ko dyan, kung magtayo ako ng organization, dapat hihingi lang ako. Kung hihingi man ako, doon lang sa loob ng grupo ko. I don't have to ask from other organizations. Parang oxymoron Nagtayo ako ng organization tapos hihingi ako sa iba. But of course, kung magbibigay sila without us asking, we accept. Pero to have a tie-up, I don't believe in that kind of arrangement. Mas gusto ko na galing sa loob ng grupo yung ibibigay doon sa mga beneficiaries. Hindi ko mabibilang kung ilan. Ang pwede kong i-estimate sa iyo kung gaano na karaming food packs ang nai-distribute. Siguro more than 300,000 na or 400,000 for almost 11 years. Mga ganun na karami. Ang average natin ngayon is we're distributing 4,000 to 5,000 food packs every month. So ganyan yan ang dami ng pagkain na pinamimigay natin mula sa karinderya ni Mang Urot. Usually kasi pag nagsimula ako sa umaga mag-prepare, ang maximum na magagawa lang namin is 400 to 500 packs. So dito sa Quezon City, mga 60 to 80.
Sa Lotod, mga 150 to 200. Sa Calao, siguro mga 60. Tapos sa Mabini and Del Pilar, mga 100 plus. So, doon pa lang, kulang na yung 400 packs na pre-prepare namin for a day. Sa Maynila, Tuesdays, Thursdays, Saturdays, and Sundays. No? Sa Quezon City, Saturdays and Sundays. So, ayan, yan yung schedule namin. Pag dumating na yung kotse ko, kilala na nila, ayan na, pimipila na sila. Parang nakakatuwa na pagdating mo, sisigaw sila sa mga kasama na biyaya, biyaya. So, we become a blessing to them. And nakakataba ng puso na tayo yung nagiging puso at kamay ng Panginoon. So, that's how it goes. Siguro mga 50 to 60, no? Kasi paiba-iba eh. Minsan may bagong dumadating. Minsan meron nga mga nag-NSTP dito na mga students. So iba-iba. Pero yung parang regular na nagpupunta, siguro 50 to 60. Siguro every week may 5, may 10, ganun. Yun ang mga laging nagbabalik-balik pa. Yung primary challenge is yung maintindihan ako ng pamilya ko na parang we are struggling pero bakit parang itinutulong mo pa sa iba. So yun ang unang challenge, no? I have to open up their minds that it is the right thing to do. Kung meron naman kahit konting sobra, ibigay natin dun sa mas nangangailangan, no? It makes us a productive member of society. Yun ang unang challenge. At kasama na rin nun, of course, yung financial challenge, ano? Nagdaan ako sa pati yung wedding ring namin, kailangan ko siyang isanla para mapakain yung mahihirap. Ang paliwanag ko sa asawa ko, bakit pag wala na bang wedding ring, di na ba tayo mag-asawa? And ano bang mas importante, itong wedding ring natin o mapakain natin yung mga nagugutom nating kababayan? So yun ang unang challenge, no? How to make your family believe in your advocacy, how to make them contribute, and how to make them be willing to sacrifice as well as what I am doing. So thank you sa Panginoon. He gave me a good family, a good wife, and good children. Again, papasok siya doon sa challenge na lalabas ba ako ng bahay o hindi? I-risk ko ba yung sarili ko, pati yung family ko na baka mahawa ko, may uwi ko sa bahay yung virus? At yung pangalawa, paano yan? Wala na tayong pondo, titigil ba tayo o hindi? So I won't talk about figures, no? But safe to say, because of COVID, my family is in the red, but we take it graciously and cheerfully because we know even if we are in the red, we are serving the Lord. We are more than willing to sacrifice what we have because we believe the earth is the Lord's and everything in it. You have to have love of brethren. No? You treat everyone as family. And besides that, of course, you have to be selfless. Kahit konti lang na selfishness na meron ka, it won't work as an advocacy of helping those who are in need. Kailangan, kung ako yon, wala akong intensyon na sumikat, wala akong intensyon na makilala, wala akong intensyon na pumulitika, wala akong intensyon na magpayaman, wala akong intensyon na magkapera. Ang intensyon ko lang ay makatulong. Ang intensyon ko lang ay pakainin yung gutom. That's it. Kailangan ganun. Pure and simple ang intention. It's to make life bearable for another human being. It doesn't matter how many you feed, 1 or 100, pareho lang yan. Basta ang intention nyo is selflessly, you want to help those who are in need. Parang kung hindi ka naman mayaman, maglagay ka ng isang biscuit, 7 or 8 pesos doon sa bag mo every time na papasok ko sa school or sa work, no? Pag nakakita ka ng nasa dada ng MRT or sa gilid ng kalye na walang makain, abutan mo. Make it a way of life, no? Na yung kinocultivate natin sa puso natin, yung pagiging mapagbigay. And then eventually, pag dumami na yung assets natin na pwede tayong mag-share ng mas marami, then we do it. So, doon sa feeding kasi okay na ako no? I know I am doing what I can. Pero yung isang storya na narinig ko mula doon sa isang beneficiary, no, yung a week before nagpunta siya, kasama niya pa yung anak niya, no? Tapos isang linggo or isang buwan siyang hindi pumunta, nung bumalik mag-isa na lang siya. Kasi daw yung anak niya dahil wala siyang pang-pa-hospital namatay, no? Na napakasimpleng illness. So ang inspiration ko doon, no, sana God willing, no, I want my youngest daughter to be a doctor, no. I want her to serve those who are in need of medical attention, lalo na yung mga mahihirap. Ang bilin ko sa kanya na pagka mayaman, sige, singilin mo ng doble o triple, no. Pero pagka mahirap, kailangan libre na. So yun yung isang pangarap ko, no.
may God grant that to me na maging doktor yung anak ko para makapagbigay siya ng free medical services doon sa mga mahihirap. Kasi marami rin tayong kababayan na hindi lang nagugutom, kundi namamatay na lang kasi they cannot afford medical attention. Ako po si Pastor Rolando Rolly Anura ng Exodus Harvester Disciple Church. Samahan niyo po ako sa isang makabayang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa iyo, namamanik sa iyong biyaya, Panginoon, na ang aming pong bansa ay yung patuloy na lingapin, O Diyos. Ama, narito po na nagbubukas pong muli ang mga negosyo, ang mga kumpanya dito sa aming bansa, Panginoon. Ang dalangin ko po, Panginoon, ay maging positibo, Panginoon, ang epekto ng pagbukas na ito ng aming ekonomiya. Sa kabila, Panginoon, ng kaguluhan sa Ukraine at sa Russia. God, nawa po, Panginoon, ang inflation rate ay maging maayos, Panginoon, at ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumama. At ang pagpapala mo yung aming inaasahan sa aming bansa. Salamat po, Ama. Ito po idalangin namin sa pangalan ng iyong anak na sa Jesus. Amen. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. agapay ng sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. For me, this is a personal opinion, pero para maging isang magandang ehemplo sa panahon ngayon, you have to be a man of conscience, a man of integrity, and a man of action. Or a man or a woman of conscience, a man or a woman of integrity, a man or a woman of action. Meaning, kailangan dinidinig natin yung konsensya natin every time our conscience tells us to act, to do something for someone who is in need. We hear it out. And then we have to be men and women of integrity. We do what is right kahit wala nang nakakakita or walang pupuri sa atin. And pangatlo, yung be a man or woman of action. So yung sinasabi ng konsensya natin, gawin natin with integrity. So yun yung sa akin, be a person of conscience, a person of integrity, and a person of action. That's how you become a good example in society. Well, salamat sa pagkakataon, pero first I'll tell you, salamat if you would support me, pero like na sinasabi ko, I am not here to propagate my organization. I am here to propagate the action. So kung you can help your own community, you don't have to bother to help Karinderya ni Mang Urot, If you can do the same thing I'm doing in my community, do it in your community. Kung lahat tayo gagawa nito, maraming matutulungan. But then again, if you don't have time, and you don't have the resources to do that in your communities, if you want to send help to us, we don't solicit, but we accept. Our contact information is Karinderya ni Mang Urot sa Facebook. My cell phone number is 0995-205-4282. My address is number 1, Dalisay Street, West Triangle, Quezon City. It doesn't matter if you give it to me or not, as long as mabuksan yung puso nyo, gawin nyo yung pagtulong sa sarili nyong community. But of course, we are more than grateful to receive anything that you wholeheartedly would send us to support what I do in Karinderya ni Mang Urot. And before that, one of the goals nga pala of Karinderya ni Mang Urot, this might sound surprising to you,
isa sa pangarap ko is magsara na ang Karinderya ni Mang Urot. So, tatanungin mo, bakit? No? Magsasara na kami kasi ginagawa na ng gobyerno tsaka ng mga institusyon yung dapat nilang gawin para sa mahihirap. So, hindi na kailangan ng Karinderya ni Mang Urot. Hindi ko ambisyon na lumaki yung organization ko. No? Kasi the more na lumalaki ang organization ko, ibig sabihin, mas lalo silang yung mahihirap, lalong na-neglect ng mga institusyon na dapat nag-aasikaso sa kanila. So, my wish and my hope and my prayer is makapagsara na kami dahil the institutions, the government, the churches, and what have you are doing their part para wala nang kailangan tulungan ang Karinderya ni Mang Urot. I'm Benji Abad. I'm 56 years old. I'm born in Manila. I have a family. I'm happily married. I have 4 children. And I'm running this Karinderya ni Mang Urot for going 11 years. Now, we feed the hungry in Quezon City and Manila. And feel free to volunteer. No? Hanapin nyo lang yung Karinderya ni Mang Urot. Pag nag-volunteer kayo, we don't sell anything. There are no fees. We even provide free shirts for you and free dinner because I treat volunteers as partners, not as business or funding opportunities. We will treat you as family. Maraming salamat. This is Benji Abad, also known as Mang Urot of Karinderya ni Mang Urot. Magandang araw sa inyong lahat and dakila si Bathala. At yan po, natunghayan po natin ang ating ehemplo ngayon. Abay, siyempre, saludo po tayo sa kagalingan ng ating mga ehemplo at saludo po tayo sa ating mga kapilipino. Nawa po ay nakapulutan nyo po ng aral, inspirasyon at sana po kayo rin ay maging ehemplo rin. At yan naman po ang laging pakay namin sa ating palatuntunan. At bago ko po makalimutan, kung kayo po ay may kakilala na maaari nating ipakilalang galing ng Pilipino, maging ito po ay isang tao o hindi kaya naman isang organisasyon, huwag po kayong mag-atubili. Tawagan po kami sa 0999-223-5675 sa Smart at sa 0916-296-6620 sa Globe o di kaya naman magpadala po kayo ng email sa amin sa dzasinfo@febc.ph at tulad ng dati kung kayo po'y nakikinig through your gadget or through Facebook or YouTube, dyan po sa comment section, lagay niyo lang po yung pangalan, yung contact numbers at kami na pong bahalang makipag-ugnayan sa kanila. Nako, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating palatuntunan. Kami po'y naliligayahan na padala po itong palatuntunan sa inyo. At syempre, hindi po ito kayang buuin kung hindi po kasama ang ating mga butihing katulong na team ng 702 DZAS, gayon din ang ating FEBC Radio TV. At syempre, ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka. Kaibigan, magandang araw po sa inyong lahat.